matagal na silang nakapagpasa, ilang taon na silang naghihintay, tapos biglang nung chinek nila, dinoble check nila yung processing time nila, biglang naging 10 years. Dati raw parang mga 3 years, 4 years, mahaba na yung 5 years eh. Tapos ngayon biglang naging 10 years. Yun. Wala lang, naabangan ko lang yung misis ko dito sa Winners. Ayun o, dyan o, Winners. Ay, Best Buy pala yung nakikita. Basta yung katabi niya, Winners yan. At mamimili na naman daw siya ng puzzle niya. May mga bago raw puzzle. Eh, sabi ko, sige, bahala sa buhay mo. Ano naman ako dito, support lang naman ako sa'yo eh. Nakikita niya may sugat ako. Visit na yan. Kanina, nagluluto ako. Naghihiwa ako ng mga ingredients. Sabi ko, baka kulang tong beef na to para sa tacos. So kinuha ko yung giniling na pork, frozen pa. Puputulin ko, yun, nabitawan ko yung kutsilyo. Grabe, kita buto eh. Sobra yung dugo. Ang daming dugo. Iniisip ko nga, puta, mukhang kailangan ng tahi to bayaman na, hindi na yan. Binalot ko na lang. Tapos yun, para meron lang pagkain yung aking anakis dun sa bahay. Kasi yung bunso ko, wala pa, nasa school pa yon. Hinatid ko sa kanya yung kanyang uniform. Akala ko rin naman, sabi niya, Daddy, tomorrow meron akong game ng volleyball. Na-addict sa volleyball yung anak ko na yun eh. So akala ko, sabi niya, outside Brandon yung laban nila kasi yung laro nila ng volleyball, pupunta sila sa iba-ibang mga school. Akala mo varsity no? Hindi, lang yun. Wala lang, laro lang ng mga grade school na volleyball. Pero nakakatawa rin, nung hula pumunta kami dun sa outside Brandon, di ko alam, nakalimutan ko ano pangalan. Ayun, natalo sila. Kasi mga kalaban nila, mga galing, ewan ko, mga varsity talaga yata yung mga yun. Sila mga nag-sign up lang naman na gusto nila maglaro. Ay kagahapon sabi niya, Daddy, meron kaming laro outside Brandon. Sige, dadaling ko na lang yung uniform mo dun kasi hindi pa nalaban, nilaban ko pa. Pagpunta ko dun kanina, susunduin ko siya. Diyan lang pala sa school nila yung laro nila. Hindi na pala outside Brandon. So, iniwan ko na rin kasi hindi na ako nanood. Nagluluto pa ako. O nga pala, yung mga sinalanta na naman ng bagyo na dumaan naman sa Luzon. Buti nabasag ni Sierra Madre, no? Yung bagyo, galing ng bundok na yun, ang taas kasi. Kaya nabasag. Pero meron pa rin mga sinalanta, yung mga nasa baler. Ingat tayo mga tropa diyan sa Pilipinas. Grabe, sunod-sunod yung kalamidad na dumadaan. Tapos doon pa natin nakikita yung mga kinurakot na naman ng gobyerno natin. Kita mo yung yung kalsada sa papuntang sa Aurora yata yun. Nasira yung kalsada. Tapos, yung mayor nagagalit kasi wala man lang daw kabakal-bakal yung mga mga structure doon. Kaya madaling nasira. Alam niyo na kung bakit, di ba? Kaya sinasabi ko nga, dati ko na sinasabi, nakakatakot talaga sa ngayon sa Pilipinas na kung anumang kalamidad yung mangyari. Parang magiging imbis na hindi siya nakakatakot, hindi siya magiging malaking sakuna. Magiging parang magiging malaking trahedya dahil sa mga infrastructure natin diyan sa Pilipinas. Kinurakot, di ba? Ewan ko ba? Nagagalit na naman ako Ayoko sanang yan Pero ulitin ko lang yung mga kababayan natin, no. Ingat kayo diyan palagi. Nakakatakot sa Pilipinas ngayon. Anyway, yung gusto kong pagkwentuhan natin sana, yung madalas kong nakikita ngayon sa social media, hindi lang sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok, yung tumatagal na processing time daw ng permanent residency rito sa Canada. Yun yung parang abot na ng 10 years yung processing time ng PR. Parang syempre merong mga madi-discourage na niyan na mga within Canada, yung mga nandito sa Canada na nag-aabang lang, yung mga ganyan. Lalo na sa mga hindi nagbabasa. Gusto ko lang sabihin sa inyo, gusto ko lang i-clear sa inyo yung 10 years na na processing time na yun, hindi naman yung para sa lahat. Yung sa lang yun, sa mga refugees lang yun. Actually, merong ang bagong balita
na nagpoprotesta sila na bakit ganun katagal yung processing time nila para maging PR sa pagiging refugee nila. Ang sinasabi kasi nila, matagal na silang nakapagpasa, ilang taon na silang naghihintay, tapos biglang nung chinek nila, dinoble check nila yung processing time nila, biglang naging 10 years. Dati raw parang mga 3 years, 4 years, mahaba na yung 5 years eh. Tapos ngayon biglang naging 10 years. Ang inaano nila, ang kinakagalit nila kasi parang gusto nilang alam mo yun, magsettle na raw dito sa Canada. Dito na nila sisimulan yung kanilang buhay. Ang nangyari, ang tagal na nila dito sa Canada, wala na silang choice na bumalik pa sa pinanggalingan nila, saka and to move forward, yung sinasabi nila. Wala, hindi ko alam kung bakit Akala nga nung una lang yun, parang glitch lang sa system nila. Pero hindi, totoo talaga, ginawang 10 years yung processing time. Pero ang sinasabi ko nga, para sa mga refugees lang po yun Hindi yun yung para sa panlahatan. Yung mga, nakita ko yung mga para sa temporary foreign workers, sa mga ganun pa rin naman. Actually mas parang mabilis nga kasi parang 'di ba meron ng bagong announcement nung last week ba na meron mga bagong programa na mas padadaliin yung pagiging PR basta nandito ka na sa loob ng Canada at nagtatrabaho ka na dito. Kaya sa mga nangangamba na baka tumagal kami dito sa PR, kasi ang pinaka ko lang dito, kaya ko rin sinasabi to, kaya marami ring nangangamba na matagal silang ma-PR bukod sa pagka na-expire yung kanilang mga work permit, yung kanila basta kung ano-anong mga permit, magre-renew ka naman. Hindi tulad ng pagka ikaw permanent resident na rito, wala ka ng pangamba. Yung pagiging permanent resident, na yan, parang citizen ka na rin ng Canada. Na yon, halos katumbas na yon. Ang pinagkaiba mo na lang sa citizen, sa permanent resident, hindi ka makaboto, saka wala kang blue passport, which is napakagandang passport ng Canada. Pagka meron kang blue passport, yan, kahit mag-US ka, kahit mag-Europe ka, hindi mo na kailangan mag-apply ng visa. 'Di ba? Alam niyo naman kung gaano kahirap mag-apply ng visa. Ako nga, 'di ba? Na-decline pa ako ng Japan visa. Visit na 'yan, Japan visa lang. Na-decline pa rin. Akala, sabi ni Rochelle, hindi, madali lang, makaka-approve, kagad yan, ma-approve ka agad. Ayun, pag-uwi ko sa Pilipinas, hindi ako nakasama sa kanila, sila lang nag-Japan. Mas na-approve pa sila Pero yun nga, yung sinasabi ko, pagka meron kang Canadian citizen na rito, kahit saang bansa ka na, pwedeng pumasok. Hindi naman lahat, pero karamihan na ng mga countries. Pero hindi pa yun yung kung sa PR. Yun lang yung another step mo pagka naging PR ka na, maging citizen. Kasi yun na yung mga susunod na magiging pribilehiyo mo. Pero pag PR ka, yun na lang naman yung kulang mo, yung blue passport na yun. Lahat ng benepisyo ng Canada, marireceive mo na lahat ng, saka ang pinakamaganda doon, hindi ka na kakabahan taon-taon na mawawalan ka ng status, magre-renew ka naman, baka mapauwi ka, ganyan. Tapos isa pa pala, gusto ko i-clear na ko na to sa ibang video ko, baka lang merong bago sa inyo na nakikinig. Yung permanent residency, 'di ba? Merong expiry na 5 years. Yung expiration date na yun sa card nyo, yung card lang yun. Pero yung status mo as permanent resident, hindi na yun mawawala. Ang i-renew mo lang yung card mo. Ulitin ko lang, ang na-expire doon yung permanent residency card mo, hindi yung mismong status mo. Yung PR card ma-expire, PR ka pa rin, no? I-clear ko lang kasi merong naguguluhan sa mga ganyan ma-expire na yung PR mo, baka mapauwi ka. Hindi na po yun mangyayari. Saka bago pa man ma-expire yung PR card mo, pwede ka na mag-apply ng citizenship. Kasi ang citizenship dito, ewan ko, parang maximum 3 years pwede ka na mag-apply. Kaya siguro by end of 2026 mag-a-apply na rin kami ng citizenship kasi mauuna ako saka yung mga bata. Si Rochelle kasi
mas mahuhuli ng 1 taon kasi 'di ba nagtrabaho ko rito. So yun lang naman yung gusto kong sabihin na wag kayong mangamba. Yung napakatagal na processing time na yan para sa ano lang yan, sa refugee lang yan. Hindi yan para sa lahat. Sa spousal, sa ano ba to, sa work permit, etc. Hindi yun kasama. Mas mabilis pa rin yung mga, kung ano man yung status nyo ngayon na ina-applyan nyo na for PR, pwede nyo i-check sa IRCC para sigurado kayo. I-google nyo lang IRCC timeline PR, ganyan, lalabas na agad yun. Tapos may mga pagpipilian kayo doon, tapos lalagay nyo doon yung date kung kailan kayo napunta rito, yung mga ganyan. Makikita nyo doon yung estimated time ng ano mo, ng pagiging anong processing time ng PR, no? Yun lang, para meron tayong video. Actually, gumawa na ako ng video kanina, kaya lang kahit ako nalito ako sa ine-explain ko eh. No? Sige na, at baka dumating na yung aking misis. Ano eh, baka may bit-bit na naman na bagong puzzle yun. Sa totoo lang, mas marami na siyang puzzle dun sa ano, punong-puno na yung ilalim ng ano niya, yung table niya ng puzzle. Hindi naman nagagawa lahat, no? Sige na, like, share, subscribe, mga ganun. Yan yun. Sige na, paalam.